Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at mayroon akong 35 taong karanasan sa medisina. Ngayon, tatalakayin natin ang mahalagang paksa ng pag-aalaga sa ating mga bato. Nagtataka ba kayo kung gaano pa katagal kayang paglingkuran ng inyong mga bato ang inyong katawan bago sila tuluyang bumigay ng walang babala? Marami sa atin, lalo na kapag tumatanda, ay naniniwala na kung walang masakit o nararamdamang pagod, malusog pa ang ating mga bato. Ngunit ang paniniwalang iyon ay isa sa mga pinakamapanganib na pagkakamali. Sa modernong medisina, ang bato ay tinatawag na tahimik na organ. Nagtatrabaho ito ng walang tigil araw at gabi, naglilinis ng dugo, nagre-regulate ng presyon ng dugo, nagbabalanse ng electrolyte, ngunit halos hindi humihingi ng tulong hanggang sa tuluyan ng humina. Ayon sa maraming medikal na istatistika, isa sa bawat 8 matatanda ang may problema sa bato nang hindi nila nalalaman. Ibig sabihin, marami sa ating paligid ang normal na namumuhay, naglalakad, kumakain, at naga-ehersisyo pa nga. Ngunit sa loob, ang mga bato ay nagsisimula nang bumaba ang function araw-araw, tulad ng isang water filter na unti-unting nababarahan ng hindi napapansin ng gumagamit. Naalala ko pa ang isang kaso kamakailan. Isang Ginoo na nagngangalang Mang Tonyo, 72 taong gulang, mula sa Batangas. Siya ay nabuhay ng maayos. Naglalakad sa parke tuwing umaga at hindi masyadong mapili sa pagkain. Palagi siyang naniniwala na maayos ang kanyang kalusugan dahil hindi pa siya nakaranas ng matinding sakit. Ngunit isang araw, habang naglalakad, bigla siyang nahilo at bumagsak. Nang dalhin siya sa ospital at sumailalim sa pagsusuri, ipinakitang resulta na 15% na lang ang function ng kanyang bato. Iyon ang yugto kung saan kailangan ng gumamit ng dialysis upang mapanatili ang buhay. Nang magising siya, tiningnan niya ako ng may pakalito at nagtanong lamang ng isang simpleng katanungan. Bakit hindi ko ito nalaman nun? Ang tanong na iyan, mga kaibigan, ay hindi lamang kay Mang Tonyo. Ito ay tanong na paulit-ulit kong naririnig sa loob ng maraming taon sa aking propesyon at ito rin ang dahilan kung bakit ako narito ngayon upang ibahagi sa inyo ang kumpleto at prangkang katotohanan. Ang totoo, hindi nasisira ang bato sa isang araw. Unti-unti itong humihina sa bawat maliit na ugali na paulit-ulit nating ginagawa araw-araw, ang paraan ng pagkain, pagtulog, dami ng tubig na iniinom, at maging ang mapakaing akala natin ay mabuti. Kapag ang mga pagkakamaling iyon ay naipon ng matagal, ang kahihinatnan ay biglaan at mapangwasak, ngunit ang pinakamahalaga na gusto kong maunawaan ninyo ay hindi ganap na walang magawa ang bato, kahit na nagsimula na itong humina. Kung maaga nating mapapansin at ayusin ng tama, may kakayahan pa rin ang katawan na umangkop at bumuti ng malaki. Ang problema ay kung mapapansin ninyo ang maagang senyales at kung mayroon kayong sapat na determinasyon upang magbago. Sa pagbabahagi ngayong araw, tutulungan ko kayong isa-isahin ang mga hakbang. Una, lilinawin natin ang malalim na sanhingang pinsala sa bato na marami ang hindi pinapansin. Pagkatapos, ituturo ko ang mga gawi na tila hindi nakakapinsala, ngunit unti-unting nagpapababa ng function ng bato araw-araw. At sa huling bahagi, ilalabas ko ang ranggo nga mahiwagang pagkain na nagliligtas sa bato na napatunayan ng medisina. Partikular, ang pagkain sa unang pwesto ay laging available sa kusina ngang mapamilyang Pilipino at nagbibigay ngang kamangha-manghang epekto. Hindi ninyo kailangang sumuko at sisihin ang edad. Kahit na nasa edad 80 na kayo, maari pa rin ninyong alagaan at ibalik ang siglang inyong mabato. Tara na, simulan natin ang paglalakbay na ito upang protektahan ang ating mahalagang bato. Handa na ba kayo? Maaring mas mahaba ang nilalaman na ito kaysa sa karaniwan ninyong pinapanood. Ngunit umaasa ako na maging matiyaga kayo hanggang sa huling minuto. Dahil minsan, isang impormasyon lamang sa tamang panahon ay maaring lubusang magpabago sa ating hinaharap. Bahagi 1. Ang katotohanan tungkol sa bato at ang mekanismo ng pinsala. Una sa lahat,
Mga kaibigan, kailangan nating magsimula sa pinakamahalagang bagay, ang tamang pag-unawa sa organ na ating pinoprotektahan. Marami pa rin ang nagkakamali na akala nila na ang bato ay nasa harap ni Katiyan, ngunit sa katotohanan, ang bato ay nasa likod, sa magkabilang gilid ni gulugot, protektado ni sistema ni kalamnan at tadyang. Bawat bato ay kasing laki lamang ngang isang kamao, ngunit mayroong papel na walang ibang bahagi ang makakapalit. Kung ihahambing ang katawan sa isang bahay, ang bato ang central water filtration system na tahimik na gumagana ngunit nagpapasya sa buong kalinisan ng daloy ngang buhay. Araw-araw, ang inyong dalawang bato ay kailangang mag-filter ngang napakalaking daming dugo, katumbas ngang daan-daang litro, na nag-alis ngang nga toksin, nagbabalanse ngang electrolyte, at nagre-regulate ang dami ang tubig sa katawan. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente na kung ang puso ay ang bomba, ang bato ang filter. At kapag ang filter na ito ay nababarahan o nasira, ang buong sistema ay makakaproblema. At ngayon gusto kong ibahagi sa inyo ang isang katotohanan na ayaw harapin ng marami ngunit kailangang maunawaan. Kapag ang bato ay nasira ng malubha, halos hindi na ito ganap na gumagaling. Hindi tulad ng atay, na may malakas na kakayahang makregenerate. Ang magasalulang ang bato, kapag namatay na, ay hindi na maring muling mabuhay. Nangangahulugan ito na ang bawat maliit na pinsala na naipon sa loop ngang maraming taon ay unti-unting magtutulak sa bato sa bingit ngang pakbagsak ng hindi ninyo nalalaman. Kaya naman, sa modernong medisina pati na rin sa aking klinikal na karanasan, mayroong isang hindi mababagong prinsipyo. Ang pag-iwas ay laging mas mahalaga kaysa sa pagpapagamot, lalo na sa bato. Huwag maghintay hanggang sa lumitaw ang pamamaga, madalas na paghihi sa gabi, at matagal na pagkapagod bago kayo mag-alala. Dahil sa panahong iyon, maaring nasira na ang 60,70% ng bato at hindi na ito makakabalik sa dati nitong kalagayan. Sa Pilipinas ngayon, ang dalawang pinakamalaking sanhi na nagtutulak sa daan-daang libong tao na sumailalim sa dialysis ay diabetes at alta presyon. Ito ay hindi mga sakit na bago kundi napakakaraniwan, lalo na sa gitnang edad at matatanda. Kapag ang asukal sa dugo ay matagal na mataas, ang dugo ay nagiging malapot, na direktang sumisira sa maliliit na ugat sa bato. Kapag ang presyon ng dugo ay laging mataas, ang presyon ng daloy ng dugo ay parang malakas na agos ng tubig na patuloy na bumabangga sa maliliit na filter, na nagiging sanhingang unti-unting pagkasira ng nga ito. Sa madaling salita, mga kaibigan, kung ituturing ang bato bilang isang napakakomplikadong filter, ang mataas na asukal ay parang makapal na dumi na nakakabit, habang ang alta presyon ay parang malakas na agos ang tubig na nagpunit sa filter net. Ang dalawang salik na ito, kapag pinaksama, ay magtutulak sa bato sa mabilis na pakina na hindi marami ang makakapakanda. Ngunit ang mas dapat pag-isipan ay maraming kaso ang hindi dahil sa malaking sakit sa simula, kundi nagmumula sa maliliit na gawi sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga aksyon na tila hindi nakakapinsala, na paulit-ulit na ginagawa araw-araw, ang siyang tahimik na sumisira, na nagpapahina sa bato sa paglipas ngang panahon. Lagi kong binibigyang diin sa inyo na ang kalusugan ay hindi nawawala sa isang araw kundi unti-unting nawawala sa bawat maliit na pagpili. Isang sobrang alat na pagkain, isang beses na pag-abuso sa pain reliever, isang ugalingang pag-inom ngang kaunting tubig. Lahat ng ito ay parang maliliit na patak ng tubig na patuloy na bumabagsak sa isang bato. Sa simula, walang nakikita, ngunit sa paglipas ngang panahon, maari nitong kainin ang isang matatag na pundasyon. Kaya, kung gusto ninyo talagang protektahan ang inyong bato, ang unang hakbang ay hindi ang paghahanap ngang suplemento o komplikadong paraan kundi ang pagtukoy sa mga gawi na tahimik na nakdudulot ng pinsala. Kapag malinaw nating nakita ang ating kalaban, makakapahanda tayo upang maiwasan at baguhin. Sa susunod na bahagi, sama-sama nating suriin ng prangka at konkreto ang 5 pinakakaraniwang masamang gawi na tahimik na nagdudulot ng pinsala sa bato araw-araw. Bahagi 2, 5 masamang gawi na tahimik
na sumisira sa bato. Ngayon, tatalakayin ko ang 5 masamang gawi na tahimik na sumisira sa inyong mabato. Sa mga ito, maaring mayroon kayong ginagawa dahil akala ninyo ay mabuti o ito ay matagal nang ugali mula pa sa inyong nga lolo't lola. Ngunit ayos lang, kung ngayon ninyo ito matutuklasan, may oras pa, dahil kung may kaalaman, maaari kayong magbago bukas. Sabay-sabay nating suriin ang bawat isa. Ang unang masamang ugali ay kakulangan sa tubig. Gaano na karaming tubig ang ininom ninyo ngayong araw? Inisip pa ninyo na dahil ayaw ninyong gumising sa gabi para umihi, ay hindi na kayo inom na tubig bago matulog. O dahil hindi kayo nauhaw, ay hindi na kayo iinom. Sa totoo lang, habang tumatanda, ang sensor na nakakakita ng pakauhaw sa katawan ay nagiging hindi gaanong sensitibo. Sa maraming kaso, ang inyong katawan ay nasa matinding dehidrasyon nang hindi ninyo nalalaman. Kung kulang sa tubig, ano ang mangyayari sa dugo? Hindi na ito isang tahimik na ilog kundi nagiging malapot na putik. Ang bigat sa bato kapag pilit nitong sinasala ang malapot na dugo ay hindi masukat. Lalo na habang natutulog, madaling mawala ang tubig sa pamamagitan ng pahinga at pawis. Kaya ang dugo sa umaga pagising ay ang pinakamalapot. Para protektahan ang bato, mainam na uminom ng humigit kumulang 1.5 hanggang 2 litro ng tubig araw-araw. Siyempre, sa mga taong may sakit sa puso o matinding sakit sa bato na pinayuhan ng doktor na limitahan ang pag-inom ng tubig, sundin ang payo na iyon. Ang pangalawang masamang ugali ay sobrang pagkain ng maalat. Ito ay isang napakakaraniwang problema sa mga gawi sa pagkain ng mga Pilipino. Patis, bagong, adobo, tuyo, at iba pang maalat na ulam, ang ating hapagkainan ay laging puno ng masasarap na pagkain ngunit may napakataas na nilalaman ng asin. Ang average na dami nga asin na kinakain natin ay karaniwang doble kaysa sa inirekomenda ng Nephrology Society na mas mababa sa 6 gramo bawat araw. Kapag kumakain ng sobrang asin, napipilitan ang katawan na mag-imba ng tubig upang dilute ang konsentrasyon ng asin sa dugo. Sa ganoong sitwasyon, tumataas ang volume ng dugo at nagiging sanhi ng alta presyon. Tulad ng nabanggit sa itaas, ang alta presyon ang pangunahing sanhi ng pinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Maari ninyong isipin na hindi masarap ang pagkain kung hindi maalat, ngunit mamaya ay ituturo ko sa inyo ang sikreto upang kumain ng hindi maalat ngunit masarap kaya huwag kayong mag-alala. Ang pangatlong masamang ugali ay pag-abuso sa pain relievers. Napakahalaga ng bahaging ito, kaya sana ay pakinggan ninyo ng mabuti. Kapag tumatanda, tiyak na makakaroon nga mga pananakit sa katawan tulad ng sakit sa likod, sakit sa tuhod, at sakit ng ulo. Sa bawat pagkakataon, may ugali ba kayong bumili ng pain reliever sa botika? Ang mga over-the-counter pain relievers, lalo na ang non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, ay napakabilis na nakakabawas ng sakit, ngunit mayroon itong napakapanganib na side effect. Binabawasan nito ang daloy ng dugo sa bato. Kung inom lamang ng ilang tabletas kapag sobrang sakit, hindi ito malaking problema. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay dahil sa takot sa sakit, umiinom kayo ng preventive daily. Ipinakita ng isang pag-aral na ang maangga taong gumagamit ng pain relievers ng matagal ay may 30% mas mataas na panganib na magkaroon ng sakit sa bato. Kung mayroon kayong chronic pain, huwag basta-basta uminom gamot. Kumonsulta sa isang espesyalistang doktor upang mapili ang uri ng gamot na hindi gaanong nakakapinsala sa bato. Ang pangapat na masamang ugali ay sobrang pagkonsumong refined carbohydrates at asukal. Mayroong biro na ang matatamis ay may sariling tiyan, makatinapay, matatamis na kakanin, soft drinks. Kung kinakain ang mga ito araw-araw, ang asukal sa dugo ay patuloy na tataas at biglang bababa. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, makakaroon kayo ng diabetes. At ang diabetes ang numero 1 sanhing kidney failure na nangangailangan ng dialysis. Lalo na ang asukal sa likidong anyo tulad ng bottled fruit juice o soft drinks. Dahil napakabilis nitong maabsorb sa dugo, nagdudulot ito ng malaking pinsala sa bato kapag nauhaw.
piliin ang tubig o herbal teas sa halip na soft drinks. Ang panglimang masamang ugali ay kakulangan sa ehersisyo. Marahil inisip ngang ilan sa inyo na kung mahina ang bato, dapat magpahinga na lang at magpagaling. Gayunpaman, luma na ang konseptong ito. Ang regular na ehersisyo, sa kabaliktaran, ay magiging gamot na nagpoprotekta sa inyong bato. Kapag kulang sa ehersisyo, bababa ang kalamnan, babagal ang metabolismo at madaling maging obeso. Kapag tumaas ang visceral fat, pipigain nito ang bato o maglalabas ang mga substance na nagdudulo ang daimik na pamamaga. Sa kabaliktaran, kung kayo ay nag-ehersisyo, lalo na ang mabinti na tinaguriang pangalawang puso, mas magiging maayos ang sirkulasyon ng dugo sa buong katawan at mapapabuti ng malaki ang pagdaloy ng dugo sa bato. Ano sa tingin ninyo? Kakulangan sa tubig, sobrang alat, pag-abuso sa pain relievers, sobrang asukal, kakulangan sa ehersisyo, mayroon ba kayong ginagawa sa mga ito? Kung mayroon, huwag malungkot o sisihin ang sarili. Ang katotohanan na napagtanto ninyo iyon ngayon ay isang napakagandang tagumpay. Kailangan ninyo lamang baguhin ang inyong pag-isip mula sa sandaling ito. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-comment ng numero 2 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay na ito tungo sa malusog at may kalidad na buhay araw-araw. Kaya pagkatapos nating alisin ang masasamang gawi, susunod naman ay maglagay tayo ng magagandang bagay. Dok, ano ba talaga ang dapat kong kainin para gumaling ang aking bato? Huwag ko na kayong patagalin. Mula sa susunod na bahagi, ipapakilala ko ang ranggo nga mahiwagang pagkain na nagpoprotekta sa bato na napatunayan ngang siyensya. Puro mga bagay na madaling mabili sa palengke o supermarket ngunit napakalaki ngang epekto. Mahanda na kayo sa pagkuhang tala para sa susunod na bahagi. Bahagi 3. Ranggo ngang mahiwagang pagkain na nagpoprotekta sa bato. Mga kaibigan, kapag pinag-uusapan ang pagprotekta sa bato, marami ang madalas na iniisip lamang ang pag-inom gamot o mahigpit na pagdidieta. Ngunit sa katotohanan, sa modernong medisina pati na rin sa karanasan ng Eastern Wellness, ang pang-araw-araw na dieta ang siyang pundasyon na nagpapasya sa kapalaran ng bato. Palagi kong binibidyang diin sa aking mga pasyente na ang bawat pagkain ay isang pagkakataon na nourishes o nagpapababa sa organ na ito. Ang mapakaing ibabahagi ko rito ay hindi lamang sabi-sabi na mabuti kundi napatunayan ng maraming pananaliksik ang kakayahan nitong magpababang pamamaga, maging antioxidant, magpatatak ng presyon ng dugo, at sumuporta sa function naga filtration naga bato. Ang kapuri-puri ay, ang lahat ng ito ay napakapamilyar sa buhay ng mga Pilipino, hindi marangya o mahirap hanapin. Ang pagkakaiba ay kung naunawaan at ginagamit ninyo ito ng tama. Pang-7 pwesto, pulang bell pepper. Ito ay isang tipikal na halimbawang kaunti ngunit may kalidad. Para sa mga taong may mahinang bato, napakahalagang pagkontrol sa potassium. Dahil kung mag-ipon ang potassium sa dugo, magdudulot ito ang aritmia sa puso at maaring maging mapanganib pa sa buhay. Maraming gulay na tila mabuti ngunit mataas sa potassium. Samantala, ang pulang bell pepper ay may mababang potassium content, ngunit mayaman sa vitamin C, vitamin A, vitamin B6, at folic acid. Lalo na, ang lycopene na nasa loob nito ay kumikilos bilang biological shield na tumutulong na bawasan ang oxidative stress, ang tahimik na sanhingang pakasirangang mga selulang bato sa paglipas ng panahon. Madalas kong sabihin sa inyo na ang isang platong gulay na makulay ay hindi lamang nakatuwang tingnan kundi isang tanda rin ng sari-saring nutrients na tumutulong sa katawan na gumaling mismo. Pang-6 na pwesto, puti nga itlog. Kapag nagsimulang humina ang bato, mahihirapan ang katawan sa pagprosesong phosphorus. Kung mag-ipon ang phosphorus sa mahabang panahon, hindi lamang ito magdudulot ngang malutong na buto, kundi magre-resulta rin sa calcification ngang gadaluyan ng dugo na nagpapataas ngang panganib sa cardiovascular. Ang pulang itlog,
bagaman masustansya, ay mayaman sa phosphorus habang ang puting ang itlog ay halos walang sangkap na ito. Sa kabaliktaran, nagbibigay ito ay purong protina na madaling maabsorb na tumutulong na mapanatili ang mas kalamnan ng hindi lumilikha na sobrang metabolic waste. Madalas kong ihambing ang putingang itlog sa isang mabait na pinagmumulan ng protina na tahimik na nagtatayo ng katawan ng hindi pinapagod ang bato. Ang isang maliit na pagbabago lamang sa paraan ng pagkain ng itlog araw-araw ay sapat na upang makagawa ng pangmatagalang pagkakaiba. Panglimang pwesto, bawang. Hindi lamang ito isang panimpla kundi isang natural na gamot na ginagamit sa loob ng libu-libong taon. Ang alicin sa bawang ay may kakayahang magpababang pamamaga, magpababang presyon ng dugo, magpabuting ang sirkulasyon ng dugo, at maiwasan ang pagbuo ng blood clots. Kailangan ninyong tandaan na ang alta presyon ay isa sa dalawang pangunahing sanhi ng pagkasirang bato. Kapag mayos ang presyon ng dugo, bababa ng malaki ang presyon sa mga unit ng filtration ng bato. Bukod pa rito, ang anti-inflammatory effect ng bawang ay tumutulong na limitahan ang pamamaga ang maliliit na ugat sa bato na siyang sanhi ng chronic kidney failure. Gayunpaman, napakahalaga ng paraan ng paggamit. Kung lulutuin ng matagal sa mataas na temperatura, masisira ang alicin. Kaya, hiwain ng maliliit at hayaan ng ilang minuto upang ma-activate ang aktibong sangkap bago ilagay sa pagkain kapag malapit ng matapos. Iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkain para lang kumain at pagkain para gumaling. Pang-apat na pwesto, shiitake mushroom. Ito ay isang pagkain na personal kong pinahahalagahan sa dieta ng mga matatanda. Ang shiitake mushroom ay naglalaman ng erythadinin, isang compound na tumutulong na bawasan ang masamang kolesterol at sumusuporta sa regulasyon ng presyon ng dugo. Kapag mas malinis ang dugo at mas matatak ang presyon ng dugo, hindi na kailangang magtrabaho ng labis ang bato upang salain ang sobrang impurities. Hindi lamang iyon, ang shiitake mushroom ay isa ring natural na pinagmumulan ng vitamin D na napakahalaga para sa sistema ng buto. Kapag humina ang bato, nababawasan ang kakayahan nitong mag-metabolizing vitamin D na humahantong sa osteoporosis. Ang pagtaraktak na shiitake mushroom ay isang natural at ligtas na paraan upang punan ang kakulangan na ito. Isang maliit ngunit napakahalagang detalye na hindi alam ngang marami. Kung ibibilat ninyo ang kabute sa sikat nga araw ang humigit kumulang 30 minuto bago lutuin, tataas ng malaki ang nilalaman ngang vitamin D. Ito ang karunungan ng bayan na sinamahan ng modernong siyensya. Dito, maaring mapagtanto ninyo ang isang napakahalagang bagay. Ang pagprotekta sa bato ay hindi nasa malalayong bagay, kundi nasa kusina mismo ng bawat pamilya. Ngunit gusto ko ring bigyang diin ang isang mas malalim na pananaw. Ang mapakaing ito ay hindi magic na lunas na magpapagaling ng sakit sa magdamag. Ang tunay na halaga ng ito ay nasa kanilang cumulative effect. At, mga kaibigan, ang apat na pagkaing nabanggit ay pundasyon pa lamang. Ang susunod na 3 pwesto sa ranggo na ito ang tunay na gintong haligi, kung saan naktatagpo ang pinakamalakas na siyentipikong ebidensya tungkol sa kakayahan nilang protektahan ang bato, pahabain ang buhay, at pagbutihin ang kalidad ng buhay. Lalo na, ang numero 1 pwesto ay hindi lamang isang uring pagkain kundi isang simbolo ng isang longevity diet na kinikilala sa buong mundo. Mga kaibigan, dito, napagdaanan na natin ang mahahalagang pundasyon at ngayon ang sandali na marami ang naghihintay. Ang paglalabas ng 3 tunay na kampeon sa paglalakbay na ito na pagprotekta at pagpapabuti na function na bato. Umasa ako na pagkatapos ang bahaging ito, hindi lang kayo nakinig para malaman kundi magsisimula na kayong magbago mula bukas dahil hindi tayo hihintayin ng kalusugan. Pang-3 pwesto, matatabang isda tulad ng makrel, salmon at sardinas. Kung ituturing ang sistema ng daluyan ng dugo bilang tubo ng buhay, ang mga uri ng isda na ito ang profesional na maintenance crew. Naglalaman ang ito ang mataas na antas ng EPA at DHA na mga omega
Tiga fatty acids na may kakayahang magpababa ng pamamaga, magpalambot ng mapader ng daluyan ng dugo, at pagbutihin ang lakit ng dugo. Kapag mas mayos ang daloyng dugo, bababa ng malaki ang presyon sa mga unit ng filtration ng bato. Nakakita na ako ng isang kaso ni Mang Jose, mahigit 65 taong gulang na nakatira sa Cebu. Bago nito, lagi siyang pagod, pabago-bago ang presyon ng dugo, at ang mga tagapagpahiwatig ng function ng bato ay nagpapakita ng bahagyang pagbaba. Matapos ayusin ang dieta, kabilang ang pagdaragdag ng matatabang isda ng humigit kumulang 3 beses bawat linggo, kasama ng light exercise. Pagkatapos lamang ng ilang buwan, ang kanyang matagapagpahiwatig ay nagkaroon ng malaking pagtaas. Hindi ito himala kundi resulta ng tamang pag-alaga sa katawan. Ipinapakita rin ng pananaliksik na ang mga taong regular na kumakain ng matatabang isda ay maaring pabagalin ang pagbaba ng function ng bato hanggang 40%. Malaki ang kahulugan nito, lalo na para sa mga matatanda, dahil ang pagbagal nito ay nagpapahabang kalidad ng buhay. Kung nag-aalala kayo sa amoy ng isda o sa pagluluto, maari kayong pumili ng dalatang isda na may magandang kalidad, unahin ang nakababat sa tubig at mababa sa asin. Ang mahalaga ay hindi ang pagiging komplikado kundi ang pagpapanatiling ang regularidad. Pangdalawang pwesto, sibuyas. Isang napakapamilyar na sangkap ngunit binababa ang halaga. Ang sibuyas ay naglalaman ng quercetin, isang polyphenolic compound na may napakalakas na antioxidant at anti-inflammatory properties. Kailangan ninyong maunawaan na ang proseso ng kidney failure ay hindi nangyayari ng biglaan kundi tahimik na nagsisimula mula sa matagal na pamamaga at pinsala sa selula dahil sa free radicals. Ang quercetin ay gumagana bilang isang bantay na nagpoprotekta sa mga selulang bato mula sa mga atake na ito. Hindi lamang iyon, ang sibuyas ay tumutulong din na patatagin ang asukal sa dugo. At alam ninyo na ang diabetes ay isa sa 2 pinakamalaking kaaway ng bato. Kapag kontrolado ang asukal sa dugo, hindi masisira ang maliliit na ugat sa bato. Madalas kong sabihin sa inyo na ang pagpapanatili ng matatag na asukal sa dugo ang siyang nagpapanatili sa buhay ng bato. Mayroong isang napakaliit ngunit napakalaking halaga na detalye. Maraming tao pagkatapos magiwa ng sibuyas ay binababat sa tubig upang bawasan ang anghang. Ngunit ang aksyon na iyon ang nagpapawala ng malaking bahagi ng quercetin dahil ito ay natutunaw sa tubig. Ang mas mahusay na paraan ay hayaang magpahinga ang sibuyas sa hangin ng humigit kumulang 10 minuto. Hindi lang ito tip sa pagluluto kundi isang paraan din upang i-activate ang nutrients ayon sa siyentipikong prinsipyo. Kapag malalim ninyo itong naunawaan, ang bawat pagkain ay magiging isang therapeutic treatment at hindi na lang basta pagkain. At ang unang pwesto na nasa tuktok ng ranggo ay extra virgin olive oil. Alam kong marami sa inyo ang nag-aalala pa rin sa taba, ngunit kailangan nating linawin na hindi lahat ng uri ng ngis ay pare-pareho. Ang olive oil, lalo na ang extra virgin, ay naglalaman ng mataas na antas ng oleic acid at antioxidant compounds na tumutulong na bawasan ang masamang cholesterol, protektahan ang mapader ng daluyan ng dugo, at maiwasan ang atherosclerosis. Isipin ninyo ito, ang bato ay isang filter, at ang daluyan ng dugo ang matubo na nagdadala ng tubig sa filter na iyon. Kung ang tubo ay nababarahan o tumitigas, kahit gaano pa kahusay ang filter, hindi ito makakaganang mabisa. Ang olive oil ang siyang tumutulong na panatilihing malambot at malayang dumadaloy ang tubo na ito. Bukod pa rito, isang benepisyo na hindi gaanong napapansin ng marami ay ang olive oil ay tumutulong na bawasan ang constipation. Kapag matagal ang constipation, ang matoksin na hindi nalalabas sa dumi ay babalik sa dugo na pinipilit ang bato na magtrabaho ng mas matindi upang iproseso. Kaya, ang isang maliit na pagbabago tulad ng pagdaragdag ng 1 hanggang 2 kutsarang olive oil araw-araw sa pagkain ay maaring makabawas ng malaki sa trabaho ng bato. Gusto kong bigyang diin ang isang napakahalagang pananaw tungkol sa protina.
isang bagay na hindi naunawaan ngang maraming matatanda. Dati, may paniniwala na ang mataong may problema sa bato ay kailangang iwasan ang protina ng lubusan. Ngunit ayon sa modernong medikal na pananaw, hindi na ito angkop. Para sa mga taong higit sa 60 taong gulang, kung kulang sa protina, ang katawan ay makakaroon ng muscle wasting na nagre-resulta sa maraming problema tulad ng mahinang kalamnan, mababang immune system, mas mataas na panganib na mahulog, at pagbabangang pangkalahatang function. Ang problema ay hindi kung kakain ba o hindi, kundi kung anong uri ang kakainin at gaano karami ang sapat. Ang mataas na kalidad na pinakmumulan ng protina tulad na matatabang isda, puti na itlog, at tofu ay ang pinakamainam na pagpipilian dahil nagbibigay sila ang sapat na material sa pagbuo ng katawan ngunit hindi gaanong nagbibigay ng metabolic burden sa bato. Sa kabaliktaran, ang mga processed meat na mataas sa taba ay nagpapatas ng presyon sa filtration system. Madalas kong sabihin sa inyo ang isang napakasimple ngunit malalim na pahayag, ang kalusugan ay hindi nagmumula sa matinding pag-iwas kundi sa matalinong balanse. Kung dahil sa takot sa bato, ay kumakain kayo ng napakakaunting pagkain na nagre-resulta sa malnutrition, kayo mismo ang nagpapahina sa sarili ninyong defense system. Sa huli, ang gusto kong ipaabot ay ang lahat ng mga pagkain ito ay hindi magic na gamot. Ungit kung patuloy ninyong gagamitin, magiging matatag na pundasyong, ang gamega itupang, ang gabato, ay patuloy, na gumana ng matagal. Ang bawat tamang pagkain ay isang brick na nagtatayo ng mahabang buhay, at ang bawat maling pagpili, gaano man kaliit, ay maaring maging isang tahimik na lamat. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-comment ng numero 4 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay na ito tungo sa malusog at may kalidad na buhay araw-araw. Bahagi 4.10. Ginintuang patakaran sa pag-alaga sa bato sa bahay ng walang gastos. Mga kaibigan, matapos nating maunawaan kung ano ang dapat kainin upang protektahan ang bato, gusto kong bigyang diin ang isang napakahalagang katotohanan na madalas na napapansin ng marami. Ang kalusugan ng bato ay hindi lamang nasa hapagkainan, kundi nasa bawat maliit na ugali na paulit-ulit na ginagawa araw-araw. Mayroong mga taong kumakain ng napaka-siyentipiko ngunit nagkakaroon pa rin ng kidney failure. At mayroon ding mataong nagbabago lamang ng pamumuhay at ang mga resulta ng kanilang laboratory test ay nagpapabuti ng malaki sa paglipas ng panahon. Kaya, ang tanong ay, bukod sa pagkain, mayroon bang anumang simple at libreng paraan na nagbibigay pa rin ng pangmatagalang epekto? Ang sagot ay oo, at marami pa nga. Ang ibabahagi ko sa inyo ay hindi komplikadong paraan kundi mga pang-araw-araw na prinsipyo na may napakalaking cumulative effect. Patakaran 1. Isang basong tubig pagising. Mga kaibigan, mayroong isang physiological truth na napakakaunti ang napapansin. Pagkatapos ng mahabang gabi, ang ating katawan ay tahimik na nawalan ng malaking dami ng tubig sa pamamagitan ng pahinga at natural na pag-ihi na nagiging sanhi upang ang dugo ay maging mas malapot kaysa sa normal. Kapag malapot ang dugo, mas matindi ang trabahong puso upang magbomba, at ang bato ay kailangang magtiis ng mas malaking presyon upang linisin ang mga toksin. Ito ang oras kung kailan ang katawan ay nasa isang tahimik na estado na dehydration na hindi ninyo nararamdaman ng malinaw. Kaya, bago gawin ang anumang bagay, bago pa man maksipilyong ngipin o uminom ng saa, bigyan ang inyong katawan ng isang napakasimpleng aksyon ngunit may malalim na halaga, uminom ng isang basong tubig sa temperatura ng silid. Ang aksyon na ito ay parang pagising sa buong sistema ng sirkulasyon na tumutulong na dilute ang dugo, nag-activate sa proseso ng filtration ng bato, at nagpapanumbalik sa katawan sa balanseng estado. Patakaran 2. Unahin ang magulay. Sa gawi sa pagkain ng maraming pamilyang Pilipino, madalas tayong nagsisimula ng pagkain ng kanin at maalat na ulam.
Ngunit ilan lamang ang nakakaalam na ang gawin na ito ang siyang hindi sinasadyang lumilihang sugar shock pagkatapos kumain. Kapag mabilis na tumaas ang asukal sa dugo, mas matindi ang trabaho ng bato upang iproseso. Sa paglipas ng panahon, magreresulta ito sa pinsala sa maliliit na ugat ni bato. Kung babaguhin ninyo ang isang napakaliit na bagay, ang pagkain ng gulay bago kumain ng kanin, makakatanggap ang katawan ng napakalaking benepisyo. Ang fiber sa gulay ay kumikilos bilang isang biological shield na tumutulong na pabagalin ang proseso ng pag-absorb ng asukal at taba. Sa gayon ay nagpapanatili ng mas matatag na asukal sa dugo at binabawasan ang pasanin sa bato. Hindi lamang iyon, ang magulay ay nagbibigay din ng bitamina, mineral, at antioksidan na tumutulong na protektahan ang masalulang bato mula sa pag-atake ng free radicals. Patakaran 3. Gamitin ang asim upang linlangin ang panlasa sa maalat. Ang pagbawas ng asin ay halos sa pilitan kung gusto ninyong protektahan ang bato, ngunit sa totoo lang ay hindi ito madali. Kapag biglang binawasan ang asin, ang panlasa ay magiging matabang na nagiging sanhi upang marami ang sumuko sa kalagitnaan. Ngunit dito, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang napakakagiliw-giliw na prinsipyong katawan. Maaring i-redirect ang panlasa sa pamamagitan ng iba pang stimulation. Sa halip na piliting tiisin ang pagkamanhid, gamitin ang asim mula sa calamansi, suka, o ang mabangong amoy ng herbal na panimpla. Kapag nakatanggap ang dila ng stimulation na ito, mararamdaman pa rin ng utak ang kayamanan ng lasa kahit na napakababa ng daming asin. Ito ang paraan upang linlangin ang panlasa sa isang siyentipiko at ligtas na paraan. Mula sa biological perspective, nakakatulong ito na bawasan ang damingang sodium na pumapasok sa katawan, sa gayon ay binabawasan ang presyon sa bato at cardiovascular system. Patakaran 4. Banayad na ehersisyo nang hindi bababa sa 30 minuto araw-araw. Mga kaibigan, kapag pinag-usapan ang ehersisyo, marami ang madalas na iniisip ang matinding ehersisyo, mataong gym, o pagtakbo hanggang sa mapagod. Ngunit para sa katawan sa gitnang edad at matatanda, ang pinakamahalaga ay hindi ang intensity kundi ang regularidad at pagiging angkop. Ang ating bato ay hindi direktang nakikinabang sa ehersisyo ngunit lubusang umaasa sa daloyng dugo. Kapag gumagalaw kayo, kahit na simpleng paglalakad sa paligid ng bahay, ang circulatory system ay magiging aktibo, ang dugo ay magdadala ng oxygen at nutrients sa bato, at kasabay nito ay ilalabas ang mga waste products na kailangan alisin. Sa kabaliktaran, kung ang katawan ay nakahiga o nakaupo ng matagal, ang daloyng dugo ay magiging stagnan, parang isang ilok na hindi na umaagos. Dahil dito, unti-unting bababa ang function ng filtration ng bato sa paglipas ng panahon. Patakaran 5. Bigyang pansin ang sapat at dekalidad na pagtulog. Mayroong isang bagay na hindi gaanong naunawaan marami, at iyon ay ang gabi ay hindi lamang oras ng pahinga kundi oras din ng pag-ayos ng katawan. Habang natutulog kayo, ang bato at iba pang organo ay pumapasok sa estado NG pagregenerate at pagrestore NG enerhiya. Kung ang pagtulog ay naputol o mababa ang kalidad, ang prosesong ito ay magambala na magiging sanhi upang ang bato ay gumana sa isang estado na hindi pa na-recharge ang enerhiya. Ang matagal na kakulangan sa tulog ay hindi lamang nagdudulot ng pagkapagod kundi nagreresulta rin sa hormonal imbalance, regulasyon ng presyon ng dugo at metabolismo, sa gayon ay hindi direktang nagdudulot presyon sa bato. Ipinakita ang maraming pag-aral na ang mataong kulang sa tulog ay madalas na may mas mataas na panganib ng alta presyon at pagbaba ng function ng bato. Ngunit ang mas nakakalungkot ay ang modernong gawi sa pamumuhay ang siyang tahimik na sumisira sa ating pagtulog. Ang liwanag mula sa telepono, tunok mula sa TV, ang alalahanin na hindi pa nalulutas, lahat ng ito ay nagiging sanhi upang hindi makapagpahinga ng husto ang utak. Patakaran 6. Panatilihin ang kalmado, iwasan ang stress. Sa modernong medisina, napatunayan na ang stress ay hindi lamang isang mental
na estado kundi isang buong katawan na biological response. Kapag nag-aalala kayo, ang katawan ay maglalabas ng stress hormones tulad ng cortisol na nagdudulot ng paghimpig ng magadaluyang dugo, pagtaas ng presyong dugo, at pagbabang daloy ng dugo sa bato. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, unti-unting magugutom ang bato at hihina sa paglipas ang panahon, hindi ninyo kailangang maganap ang komplikadong paraan. Minsan, ang pag-aalaga lamang ng halaman, pakikipag-usap sa isang lumang kaibigan, o pakikinig sa isang malumanay na musika ay sapat na upang mapakalma ang isip. Ang masimpleng bagay na iyon ang siyang mahalagang gamot na tumutulong na panatilihing relax ang magadaluyan ng dugo at mas nourished ang bato. Patakaran 7. Regular na makpa medical check-up. Ang bato ay isang napakatahimik na organ. Maari itong masira sa loob ng maraming taon nang hindi nagdudulot ng anumang malinaw na sintomas. Kapag naramdaman ninyo ang pagkapagod, pamamagang paa, o abnormal na pag-ihi, maaring malala na ang sakit. Kaya naman, ang tanging paraan upang pakinggan ang bato ay sa pamamagitan ng medikal na pagsusuri. Ang isang regular na pagsusuring dugo at ihi ay maaring magbigay ng napakahalagang impormasyon tungkol sa kalagayan ng bato. Dito, kailangan ninyong bigyang pansin ang EGFR, ang glomerular filtration rate, dahil ito ang direktang sukatan ng kakayahan ng bato na gumana. Kasabay nito, ang pagsusuri kung may protina sa ihi ay nakakatulong din na maaga matukoy ang microscopic lesions na hindi pa lumalabas sa katawan. Madalas kong sabihin sa mga pasyente na magpatingin sa doktor hindi dahil sa sakit kundi para hindi makasakit. Huwag maghintay hanggang sa sumakit bago magpatingin. Dahil sa panahong iyon, isang hakbang na ang nagawa natin. Ang regular na check-up ay parang regular na pagsusuri ng isang mahalagang makina. Kung maaga matutuklasan, sapat na ang maliit na pagsasayos upang mapanatili ang matatak na operasyon sa loob ng maraming taon. Ngunit kung balewalain hanggang sa malubha ang pinsala, mas malaki ang halagang babayaran. Patakaran 8. Mag-ingat sa mga over-the-counter na gamot at dietary supplements. Mga kaibigan, sa kasalukuyang panahon, mas naging madali ang pagbiling gamot. Basta may marinig mula sa iba, magbasa nga ad, o manood ng video online, marami ang agad na bumibili. Upang gamitin ng hindi nag-isip ng mabuti. Ngunit sa pananaw ng isang nagtatrabaho sa sektor ng pangangalagang pangkalusugan sa loob ng mahabang panahon, kailangan kong sabihin ng prangka na ito ay isa sama na tahimik ngunit pinakamapanganib na landas na humahantong sa pinsala sa bato. Kailangan ninyong maunawaan na ang bato ang organ na responsable sa pagsala at pag-alis ng halos lahat ng kakaibang substance na pumapasok sa katawan, kabilang ang gamot at aktibong sangkap. Sa mga dietary supplements, kapag gumagamit kayo ng isang uri ng gamot, mas matindi na ang trabaho ng bato. Ngunit kapag pinagsama ninyo ang maraming gamot ng sabay-sabay ng walang kontrol, ang bato ay mapupunta sa isang estado ng labis na pagtatrabaho, parang isang filter na pinipilit gumana ng tuloy-tuloy lampas sa kapasidad nito. Kahit na ang matila hindi nakakapinsala tulad ng gamot sa sipon, gamot sa tiyan, o mga produkto na ini-advertise bilang pampalakas ng bato, pampalami nga atay, kung gagamitin ng mali, gagamitin ng matagal, o gagamitin ng sabay-sabay, ay maaring magdulot ng napakalaking metabolic burden. Ang mas nakakabahala ay, maraming produkto na hindi kilala ang pinagmulan ay naglalaman pa nga nakatagong sangkap na hindi alam gumagamit. Lagi kong inuulit sa aking mapasyente ang isang napakahalagang prinsipyo, huwag maging sarili ninyong doktor. Sa tuwing gusto ninyong magsimulang ang isang bagong gamot, maging herbal remedy man o dietary supplement, kumonsulta sa doktor o isang propesyonal. Ang pag-iingat ngayon ang siyang paraan upang protektahan ang inyong bato sa mga susunod na taon. Patakaran 9. Iwasan ang paninigarilyo ng lubusan. Marahil hindi ito bago, ngunit kailangan ko pa ring sabihin ng may buong kaseryosohan. Ang paninigarilyo ay hindi lamang nakakasama sa baga kundi direktang kalaban din nga daluyan ng dugo at bato.
Kapag naninigarilyo kayo, maraming toksin ang papasok sa dugo na sumisira sa lining ng daluyang ng dugo na nagiging sanhi upang ang daluyang ng dugo ay lumiit at tumigas. Nangangahulugan ito na bumababa ang dami ng dugo na dumadaloy sa bato na nagiging sanhi upang ang bato ay hindi makatanggap ng sapat na oxygen at nutrients upang gumana ng mabisa. Sa paglipas ng panahon, ang maliliit na filter unit sa bato ay masisira at hihina. Patakaran 10. Limitahan ang alak at magkaroon ng rest days para sa bato. Ang alak ay bahagi ng kultura ng pakikisalamuha. Naintindihan ko iyan. Ngunit ang hindi naunawaan ng marami ay sa bawat pag-inom ng alak, halos buong kapasidad ang pagtatrabaho ng bato upang iproseso at ilabas ang mga toksin mula sa alak. Hindi lamang iyon, ang alak ay nagdudulot din naga-dehydration na nagpapalapot sa dugo at nagpapataas naga-presyon sa filtration system bato. Kung paulit-ulit na mangyayari ang sitwasyong ito, unti-unting mapapagod ang bato ng hindi ninyo nalalaman. Hindi ko hinihingi na lubusan ninyo itong iwanan kung napakahirap, ngunit matuto kayong uminom ng may kamalayan. Kung gagamitin, gumamit lamang ng napakaliit na dami at napakahalaga na lumikha ng rest days para sa bato. Maglaan ngang hindi bababa sa 2 hanggang 3 araw sa isang linggo nang hindi umiinom ngang kahit isang patak ng alak. Iyan ang 10 ginintuang patakaran na gusto kong ibigay sa inyo. Ngunit naiintindihan ko rin na pagkatapos marinig ito, marami ang makakaramdam ng presyon dahil napakaraming kailangang baguhin. Kaya gusto kong tandaan ninyo ang isang mahalagang bagay. Hindi ninyo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Magsimula sa pinakasimpleng bagay. Bukas pagising, uminom lamang 1 basong maligamgam na tubig. Sa pagkain, subukang kumain ng gulay bago kumain ng kanin. Ang 2 maliit na pagbabago lamang na iyon ay isang malaking hakbang na. Pagkatapos, unti-unti, isama ang iba pang gawi sa buhay ng dahan-dahan. Alam kong pagkatapos marinig ang lahat ng ito, mayroon pa ring tanong sa inyong isip. Talaga bang magbabago ito? O matanda na ako, huli na ba? Sasagutin ko ng taos-puso na ang katawan ng tao ay hindi kailanman tatanggi sa tamang pangangalaga. Anuman ang edad ninyo magsimula, basta at maging matiyaga, tutugon ang katawan. At kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ipatupad ang nilalaman na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na numero 6 sa ilalim ng video. Hindi lamang ito senyales na nakikinig kayo kundi isang maliit na pangako din sa inyong sariling kalusugan at para magkaroon kayo ng mas malaking tiwala. Sa susunod na bahagi, ikukwento ko sa inyo ang matotoong kwento. Ang mataong dating malapit sa bingit ng sakit ngunit nakabalik sa malusog na buhay sa pamamagitan lamang ng maliliit ngunit patuloy na pagbabago. Bahagi 5, mga mahiwagang kwento ang pagkabuhay. Muli mula sa tunay na pasyente, maligayang pagdating sa huling bahagi ng ating pag-usap. Sa puntong ito, hawak na ninyo ang pinakamahalagang kaalaman upang protektahan ang inyong mga bato. Ang natitira na lang ay kung sisimulan ninyo itong gawin o hindi. Ngunit Doc, mahigit 60 o 70 na ako at masama na ang mga kidney index ko, ano ang gagawin ko ngayon? Huli na ba? Upang mawala ang pag-aalala na iyan, ipakikilala ko ang 3 totoong kwento mula sa aking mga pasyente. Ang una ay si Aling Nena, 67 taong gulang. Si Aling Nena ay isang nagtitinda ng gulay sa palengke kaya kailangan niyang tumayo buong araw at ang kanyang paa ay laging namamaga. Dahil sa matagal ng diabetes, ang kanyang kidney function ay bumaba na sa 35%. Isang beses sa isang malaking ospital, binalaan ng doktor na kung hindi siya magbabago, kailangan na siyang magpa-dialysis sa loob ng 2 taon. Umiyak siya at lumapit sa akin, sinabi na gusto pa rin niyang magtrabaho kung kailangan niyang magpa-dialysis para na ring nawala ang lahat ng kagalakan sa buhay. Nangako ako sa kanya na kung magiging matiyaga siya, maiwasan natin ang sitwasyong iyon. 2 bagay lang ang binago ni Aling Nena. Una, tuluyan niyang inalis ang ma-energy drinks o kape na may gatas at asukal
na dating ugali niya habang nagtitinda sa palengke at pinalitan ng tubig. Pangalawa, sa bawat pagkain, lagi siyang kumakain ngang isang platong nilagang gulay at halo-halong sibuyas bago kumain ngang kanin. Pagkatapos lamang ng 1 taon, ang kanyang kidney function ay hindi lamang hindi bumaba kundi bumalik pa sa 42%. Si Aling Nena ay masigla pa rin sa kanyang puwesto sa palengke at ang kanyang masayang ngiti ang pinakamalaking gantimpala para sa akin. Ang pangalawa ay si Mang Ramon, 80 taong gulang, isang retiradong guro. Plano na sana ni Mang Ramon na sumuko dahil sa tingin niya 80 na siya at normal lang na humina ang bato. Hindi siya kumakain ng maayos at madalas siyang pagod. Ngunit nang malaman niyang magkakaroon na siyang apo, nagpasya siyang kailangan niyang maging malusog para makarga ang kanyang apo. Ang simula ang ginawa ni Mang Ramon ay ang kumain ng putingang itlog upang madagdagan ang protina at maglakad ng dahan-dahan ng 15 minuto tuwing hapon sa bakuran. Araw man o umulan, patuloy siyang nag-ehersisyo at ang resulta ay kahanga-hanga. Pagkatapos ngang kalahating taon, mas naging matatag ang kanyang kamay at paa, naging mas maaliwalas ang kanyang kutis, at ang kidney index ay hindi lamang stable kundi bumuti pa. Kahit nasa edad na 80, alam pa rin katawan kung paano tumugon kung alagaan natin ito ng mabuti. Ang pangatlo ay si Aling Celia, 72 taong gulang, isang may bahay. Si Aling Celia ay may mild kidney failure dahil sa matagal ng alta presyon. May ugali siyang kumain ngang napakaalat. Bawat kainan ay kailangan may adobo o bagong para masarap ang pagkain. Ayon sa payo ko, nagsimulang palitan ni Aling Celia ang adobo nga salat na may olive oil at suka. Ginamit niya ang asim ngang calamansi at suka upang palitan ang asin. Ang resulta ay ang kanyang presyon ng dugo na dating pabago-bago ay naging stable sa magandang level pagkatapos lamang ng 3 buwan. Nang maging stable ang presyon ng dugo, nabawasan ng malaki ang presyon sa bato at ang kidney function niya ay huminto sa pagbaba ng kamanga-manga. Tuwang-tuwang sinabi ni Aling Celia na nang baguhin niya ang kanyang paraan ng pagkain, natural na gumaling siya ng hindi na kailangan ng maraming gamot. Ano ang napansin ninyong pagkakapareho sa 3 taong ito? Hindi sila gumamit ng mamahaling magic medicines at hindi rin sila sumailalim sa mga komplikadong operasyon. Ang tanging pagkakapareho ay hindi sila sumuko at nagpasya silang baguhin ang kanilang pamumuhay. Ang edad ay manumero lamang sa papel. Kahit na 60, 70 o 80 na kayo, ngayon ang pinakabatang araw sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Ang pagsisimula ang paglalakbay upang protektahan ang kalusugan ay hindi kailanman huli. At kung nakikinig pa rin kayo hanggang dito, gusto kong anyayahan kayo na mag-iwan ang numero 8 sa seksyon ng komento. Iyan ang paraan upang malaman ko na nakatanggap kayong magandang kaalaman at sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ito. Mga kaibigan, bago natin tapusin ang pagbabahagi ngayong araw, gusto kong balikan nating sama-sama ang lahat ng pinakamahalagang punto, hindi lang para tandaan kundi para maintindihan at gawin itong aksyon sa pang-araw-araw na buhay. Una sa lahat, kailangan nating tandaan ang 5 masamang gawi na dapat iwasan ng lubusan. Ito ay ang matagal na kakulangan sa tubig na nagpapalapot sa dugo at nagpapahirap sa bato, ang sobrang pagkain ng maalat na nagpapataas ng presyon sa filtration system, ang ugali ng pag-abuso sa pain relievers na tila hindi nakakapinsalan ngunit tahimik na nagpapababa ang function ng bato, ang sobrang pagkonsumo ng asukal at refined carbohydrates na nagpapataas ang asukal sa dugo at sumisira sa maliliit na ugat, at sa huli, ang kakulangan sa ehersisyo na nagpapabagal ng sirkulasyon at nagpapataas ng posibilidad ng pag-iipon ng toksin. Susunod, tungkol sa nutrisyon, tandaan ninyo ang mamahiwagang pagkain na dapat idagdag. Nangunguna ang olive oil, isang pinagmumulan ng mabuting taba na tumutulong protektahan ang daluyan ng dugo at bawasan ang pasanin sa bato. Pagkatapos ay ang sibuyas na may kakayahang anti-inflammatory at sumusuporta sa regulasyon ng asukal sa dugo,
ang matatabang isda na mayaman sa omega-3 na tumutulong sa pagpapanatili ng lambot ng madaluyan ng dugo, ang bawang bilang isang tahimik na mandirigma laban sa pamamaga at alta presyon, ang shiitake mushroom na tumutulong sa regulasyon ng cholesterol at nagdaragdag ng kinakailangang bitamina, ang putingang itlog na nagbibigay mataas na kalidad na protina ngunit kaunti ang metabolic burden, at sa huli, ang pulang bell pepper na mayaman sa antioxidants na tumutulong protektahan ang mga selulang bato. Ang mga pagkaing ito ay hindi magic medicines, ngunit kung gagamitin ng tama at regular, sila ang magiging matatak na pundasyon na tumutulong sa bato na gumana ng matagal sa paglipas ng panahon. Ang bawat tamang pagkain ay isang brick na nagtatayong mahabang buhay, at ang bawat maling pagpili, gaano man kaliit, ay maaring maging isang tahimik na lamat. At sa lahat ng ibinahagi, gusto kong bigyang diin muli ang tatlong ginintuang patakaran na simple ngunit may pinakamalaking kapangyarihan. Una, uminom ng isang basong maligamgam na tubig pagising, isang maliit na aksyon ngunit nagpapagana sa buong sistema ng sirkulasyon at filtration. Ikalawa, laging kumain ng gulay bago kumain ng kanin, na tumutulong kontrolin ang asukal sa dugo at bawasan ang metabolic pressure. At ikatlo, isang bagay na walang anumang gamot ang makakapagpalit. Iyon ay isang puso na hindi kailanman sumusuko. Hanggat may tiyaga ang isip, mayroon pa ring pagkakataon ang katawan na gumaling. Subukang huminto ng sandali, ilagay ang kamay sa inyong likod, kung saan tahimik na gumagana ang dalawang bato araw at gabi, at sabihin ang isang napakasimpleng salita, "Salamat sa paglilingkod sa akin sa loob ng maraming taon. Mula ngayon, aalagaan kita." Hindi lamang ito salita kundi isang pagising sa kamalayan. Ginawa ko ang pagbabahaging ito hindi upang sabihin ang mga matataas na bagay kundi sa isang napakasimpleng hangarin. Bawasan kahit isa man lang ang kailangang dumaan sa mahirap na prosesong dialysis. Kung ang sinabi ko ngayon ay makakatulong sa inyo na mas maunawaan, magbago ng kaunti, o simpleng magkaroon ng mas malaking tiwala, para sa akin, malaking kaligayahan na iyon. Kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang kaalamang ito, mangyaring ibahagi sa inyong makamag-anak at kaibigan. Dahil ang kalusugan ay hindi kayamanan na dapat itago para sa sarili kundi isang bagay na dapat ibahagi. At kung maaari, mag-iwan ng isang pangako sa inyong sarili, magsisimula akong magbago bukas. Kapag may kasama, mas magiging madali at matatak ang paglalakbay na ito. Sa huli, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang pagmumuni-muni. Ang kalusugan ay hindi regalo na ibinibigay kundi resulta ang pagpili at tiyaga araw-araw. Kapag aktibo pa kayo, may karapatan pa kayong magpasya sa inyong buhay. Taos puso akong umaasa na kayo ay laging malusog, matalino, malayang makalakad, at mamuhay ng lubusan araw-araw. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa huling minuto. Ako si Dr. Renato Bagani. Makita-kita tayo sa mga susunod na pagbabahagi.